Sagad na raw sa kakabudget ng kanyang sahod si Robert, regular na empleyado ng isang barbershop. Kahit may overtime pay, di pa rin sapat dahil sa mataas na presyo ng bilihin. Kulang pa rin kung tutuusin. So magkano ngayon ang 1 kilong bigas, di ba? Para doon lang sa isang araw mo, isang ano lang talaga, may 1 kilong bigas lang yung maidagdag. Nasa mahigit 500 pesos kada araw o mahigit 12,000 pesos kada buwan lang ang sahod ng minimum wage earner. Liliit pa ang take-home pay dahil sa kaltas ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Inaasahang anumang araw, magsisimula na ang public hearing ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board para sa petisyon ng labor group na 325 pesos wage increase para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Kaya ang sinasabing 20 pesos daw na dagdag sweldo, hindi pa pinal. A minimum of 20 pesos. So it could be higher. And I even referred to the wage adjustment in Region 11 where they approved a wage adjustment of 56 pesos. 30 pesos to take effect immediately, and in the 26 pesos February 2019. Pero hindi lang mga manggagawa at mga mamimili ang naaapektuhan ng patuloy na tumataas na inflation. Pati mga maliliit na tindahan gaya ng mga sari-sari store, labis na rin daw naaapektuhan. Ayon sa Philippine Association of Stores and Carinderia Owners o PASCO, masakit na rin para sa kanila ang epekto ng inflation. Ang sari-sari store na ito, kumikita raw noon ng 10,000 pesos kada araw. Ngayon, maswerte na raw kung maka 5,000 pesos. Halos hindi na raw nabibili ang mga nagmahal nilang paninda, gaya ng soft drink at biskwit. Nag-less din po sila bumibili po eh. O, sobra-sobra po talagang nagbaba po talaga yung namin, yung sales po ngayon. Kaya panawagan ng PASCO sa gobyerno. Tulungan sila na makasurvive sa impact ng inflation. So, i-manage sana yung presyo, lalo na sa pagkain, kasi napaka-basic nun na kailangan ng ng community. At ang sari-sari store bilang channel ng mga consumers natin. Kapwa umaasa ang DOLE at labor groups na sa susunod na 2 linggo ay magkakaroon ng dagdag na sahod sa mga manggagawa. Ang malaking tanong na nga lang ay magkano? JP Soriano, GMA News.